Priorities natin mga Pinoy. Ugnayan, pakinggan! Pakinggan natin ang susunod na bahagi. Pakinggan si Terrell Salvo tuwing Sabado dito sa FGS Web Radio para sa mga Pilipino. At lagi nating tatandaan mga kapitbahay. Puso ko sa bayan ko. Yan ang ating batayan, ang ating Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. Well, magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi sa lahat ng ating mga kaagapay. Saan man tayo nandoon sa mga sandaling ito? Na pag-usapan natin ngayon kung ano ang ating mga dapat na hakbangay. Napakinggan naman ninyo ang patuloy na pang-aabuso ng China laban sa ating mga Pilipino. In fact, sabi ko nga kanina, sandamakmak ang mga tinanggap ko ritong mga messages galing sa inyo. Sa mga kaibigan ko na hindi ko nga alam ang mga pangalan nila, I treat them as friends sapagkat sila yung mga kaagapay natin sa ating adikain para sa hinaharap ng ating bansa. Kaya ang aking tanong sa inyo, alin ang dapat nating unahin mga kababayan? Ang isang tanong ko sa inyo, well of course sa ating lahat ng mga nandirito sa FSL, alam kong nagkakaisa tayo. Kaya it is important na itong pinag-uusapan natin na ito ay maibahagi natin doon sa mga pepe, sa mga bulag at saka mga bingi nating mga kababayan sabagat unfortunately, sa panahon ng mga eleksyon, hindi lamang yung influensya, yung clout, yung maniobra ng Chinese Communist Party ang kalaban natin sa eleksyon, kundi mismong ang mga kababayan natin, especially nakakaawa sila sa kalagayan sabagat ang mga politiko natin gustong manatili sila sa pagdarahop ng mga kababayan natin na ito. And unfortunately, as I've said, the great majority of them ay nagpapatianod sa isang salop na bigas, 3 lata ng ligo, hindi libo, ligo, at sa 2 pirasong tuyo. Nagpapatianod. Kaya kapag eleksyon, makikita ninyo nandoon sila. And sad to say, hindi lamang mga kababayan natin. Ang masaklap nito, yung may mga hawak ng camera, may mga hawak ng telepono, ang mga ito ay kaakibat nila. Ang mga ito ay kasapakat nila. Dahilan na rin sa gutom. Walang problema sa akin yan kahit tawagin akong online trolls as long as kumita ako. Walang problema. Unang-una, alam kong mali. Tatanggapin kong mali. Tatanggapin kong mali. May kailangan akong buhayin, may kailangan akong suportahan na pamilya ko. So kailangan kong tanggapin ito para to be able to survive. At alam ko naman sa sarili ko, hindi lang ako ang gumagawa nito. Napakarami. Marami. Nakita ninyo? Yun ang mga kalaban natin ngayon Yung mga may hawak ng mikropono, may hawak ng camera, and sad to say, mismong mga tao sa gobyerno ang kalaban natin. Mga tao na may influensya sa ating paligid, sa ating lipunan, nagtatatag ng mga organisasyon, mga institutes, kung anong institutes, pero ang mga ito sa tunay na adikain, ang mga ito ay mga kadre. Ang mga ito ay mga supporters ng China. What happened after February 2023 was almost weekly incidents. This was deliberate and a strategy of the Americans, as I said, what they called assertive transparency, which is to create a situation using provocations from the Philippine Coast Guard. Napakinggan ninyo. Herman Laurel Tew. Ang kanyang isinasalang dito ay ang issue ng Amerika na sumusulsul sa ating Philippine Coast Guard upang labagin ang mga alituntunin sa West Philippine Sea na ipinaiiral ng Chinese Communist Party. Masaklap na marami tayong mga ganyan ngayon, mga kababayan ko. Kaya para sa ating hinaharap ng bansa, ang tanong ko uli, alin ang dapat nating unahin? Ang sikmura natin na hindi natin maisasantabi, of course,
Saang panig tayo? Sa kanya ba o sa kanya? Merong kasabihan tayo, between two evils. Doon na lamang tayo sa medyo lesser evil. So it is a matter of prioritizing our fight. Tayong mga Pilipino, tayong mga mamamayang Pilipino, na andyan man tayo sa Pinas o nandirito man tayo sa labas ng Pinas, may utang na loob tayo sa bansa. Naandyan ang ating mga kamag-anak, naandyan ang ating mga mahal sa buhay. And right now, napakinggan naman ninyo mga kababayan. Eto mga issue ng West Philippine Sea. Now, sabi ni Tariela na guguluhan siya kung anong hakbangin ang kailangang gawin nila, but of course, kailangan nila ang basbas ng presidente. Whatever action that I should take, kailangan ng utos galing sa presidente, which is right, correct, totoo. Bakit? Sabagat dyan sa atin, ang ating Philippine Coast Guard, mga kababayan ko, ay hindi kagaya sa China. Ang Philippine Coast Guard natin ay sumususog ito sa international standards ng Coast Guards ng mga bansa, like dito sa Amerika. Ito ay civilian in function. Now, dyan sa Pilipinas, before, ito'y nasa ilalim ng National Defense Office ng Pilipinas. Kaya lamang, yung mga nakalipas na mga pinuno ng bansa natin, gusto nilang makontrol ang operasyon sabagat this is a civilian organization. Kaya yung presidente ng Pilipinas natin several years ago, binago ang pagpapatakbo ng ating Philippine Coast Guard. Kaya ang ating Philippine Coast Guard ngayon ay nasa sa ilalim ng Departamento na ng Transportasyon, which is a cabinet office sa ilalim ng presidente. Mantakan mo yan, parang malayo, no? Department of Transportation. Bakit ito ang mamamahala ng Philippine Coast Guard? Parang malayo eh. Naka-attach sa Philippine Department of Transportation ang ating Philippine Coast Guard. Kaya hindi ko masisisi yung mga tagapagsalita ng Coast Guard ng Department of National Defense, DND, sa mga pahayag nila nung mga nakalipas na araw sa tanong ng media, bakit po nabasa na natin sa periodiko, nakalantad na sa YouTube ng sandamakmak, hindi pa ninyo alam ang ginagawa ng China na pambubomba noong 30. Sabi ng DND, we are waiting for the communications from the Philippine Coast Guard. Nakita ninyo ang disconnect. Philippine Coast Guard dapat ay nasa emerhensya ng sitwasyon ng ginagawa nito diyan sa Philippine Sea. Gawa ng araw-araw tayo may kalaban. Hindi yung kaibigang kalaban ng Pilipinas. Nakatali ang kamay sabagat nag-aantay ng utos galing sa pinuno ng Department of Transportation. And Department of Transportation nag-aantay ng utos galing sa tanggapan ng presidente. Anong klaseng kababalaghan ang nangyayari ngayon dyan sa ating Philippine Coast Guard? Hindi ba napapanahon na baguhin natin ang organizational setup nito? Nasa war footing tayo with China. So dapat itong Philippine Coast Guard ilagay sa ilalim ng DND o ng Armed Forces of the Philippines. Although it is a civilian in function, but right at this moment, meron tayong gulo sa West Philippine Sea. Mantakan mo yan merong bumbahan na ng tubig. Sabi ng media man Miss DND, Department of National Defense, ano ho ang hakbangan ninyo? We are still waiting for the report because we have not received the report yet. Yung Department of Public Works and Department of Transportation busy sila sa pagbabantay doon sa mga kolorom ng mga jeepney. Paano kayo maaalagaan dyan sa Philippine Coast Guard? Abalang-abala ang Department of Transportation dyan sa LTFRB. Sa mga jeepney, sabagat gusto nilang mabago, sabagat sayang yung deal
ng mga modern jeepney na galing sa mainland China. Oh, masakit pakinggan, pero yun ang totoo. Commander-in-Chief Bongbong Marcos, nag-aantay na utusan ang pinuno, secretary, sabi ko na nga sa inyo, cabinet member ito cabinet level Secretary of Transportation Jaime Bautista. Bago makatanggap ng utos si Jaime Bautista, kailangan makakuha muna siya ng report galing sa kanyang Undersecretary, Elmer Francisco Sarmiento. At yung Undersecretary, kailangan makakuha ng report galing sa Presidential Advisor on West Philippine Sea, Andres Centino. Mantakin mo siyang damakmak na tao ang daraanan bago makarating sa Presidente at pabalik sa Philippine Coast Guard, dadaan uli ito sa mga ganitong hagdan. Kaya bago man makagawa ng aksyon ng Philippine Coast Guard, mati na, tapos na, warat na yung mga barkong Pilipino. On the other hand, ang kalaban natin dyan sa West Philippine Sea, ang China Coast Guard. China Coast Guard. Paano nila ginagawa ito riyan sa China Coast Guard? Well, iba ang setup po ng China Coast Guard. Noong pang 2018 ng China Coast Guard, bagaman civilian in nature, ay nasa sa ilalim po ito ng Central Military Commission. Sa madalit sabi, military ang nagpapatakbo nito. Civilian kuno ang takbo nito, pero ang practices nito ay military. Kaya kung titingnan ninyo yung mga puting barko na yan ng China Coast Guard, bagaman puti ang pintura niyan, yan ay mga Navy ships, mga barko ng Chinese People's Liberation Army Navy, PLAN. Yung mga barko na yan, pininturahan lamang ng puti. Pero yung mga barko na yan in originality ay mga barko ng PLAN, People's Liberation Army Navy. Kaya kung titingnan ninyong maigi ang loob niyan, kung makakapasok kayo, kumpleto sa arsenal ng military equipment, hardwares, ang mga PLAN na yan. Yan ho ang katotohanan riyan Kaya habang tayo ay pupungas-pungas ni kanyo ng tubig, wala. Ang kalaban natin dyan ay matindi. So I don't know kung bakit si Mr. Marcos ay hindi gumagalaw, hindi gumagawa ng hakbang. Eto't binugbog na ako ng sandamakmak na mga commentaries ng aking mga hindi ko nga kilala. Sandamakmak ito. You know, 1, 2, 3, hindi ko na kinuha yung iba. Sandamakmak yan. Mga reklamo ng mga kababayan natin. Puro kayo walang report, binomba na nga ang mga barko ninyo ng tubig, wala kayong aksyon. Sabi yan ng isa, too scared, sabi naman itong isa, that even a water cannon humiliation is not countered by our Philippine Army. Kailan pa tayo babangon? Legitimate questions galing sa mga kaibigan natin. A patrol without an action is not a patrol. It's just a sightseeing. Kita na ninyo. Masaklap, di ba? Ang isang patrol daw na hindi gumagawa ng patrolya, hindi patrol. Naglalamyar na lamang, sightseeing. Ito pa yung isa. Alam mo tayo mga Pilipino, always news. Walang aksyon, sabi nitong isa. Totoo naman Araw-araw meron tayong press release Araw-araw may coverage tayo sa periodiko. Anong ginawa? Wala Wala, nag-aantay tayo. Sabi ng presidente, sabi ni Teriela, hindi ko masisisi itong mama na ito. Siyang nasa frontline Alam kong talagang sa loob ng kanyang sarili ay talagang gustong-gusto niya na nasugurin itong mga incheck Na nakita ninyo yung isang interview sa kanya kahapon. Muntik na siyang madulas Kaya lamang nakapag-isip-isip, naku, lintik, presidente ang aking babanatan dito So sinabi niya na lang, nag-aantay lang ho kami ng utos ng presidente.
Yun ngang foreign reporter. May report na sa actual na nangyayari. Pero, ano ito? Sa actual na nangyayari. Pero si Coronel Padilla, ito yung babae. Yung spokeswoman ng PNP. Ano bang sabi niya? Wala pa po kaming impormasyon. Which is true, nabanggit ko na rin ito kanina. Sabi ng isa nating kaibigan dito, the Constitution, the administrative code of the country, already defined and enumerated the duties and responsibilities of the armed forces. What are they waiting for? Sabi ng isa natin tagapakinig. Ang dami pa nito. Napakadami. Ito mahaba ba itong isa? Bakit kasi ayaw lagyan ng powerful water cannon ang mga Coast Guard ships natin? Di ba dapat may plan of action din tayo? Legitimate questions, ha? Noon pa yan, paulit-ulit na ginagawa ng mga great tactic na yan. If they cause damage to our ships, yun ay, yun ay dapat nasagutin din ng ating Coast Guard ng damage sa kanila. Hindi niya dinedirekso kung anong paraan. Pero you can read between the lines. Hindi natin masisisi ito mga kababayan natin. Ang ating armed forces ay gumagalaw ng napakabagal, sabi nitong isa. Ang buhay ng ating mga mamamayan ay nasa bingit ng kamatayan. Yet, there is nothing being done to protect our people at ang ating soberenya. Which is right. Masisisi ko ba itong mga ito? Sandamakmak itong mga pinadala sa atin. Dapat ay hindi pinalalampas ang ganitong mga pangyayari. Sabi naman itong isa. Hindi titigil yung mga yung mga singkit na yan ng mga komunistang incheck kung walang aksyong matindi ang Pilipinas laban sa kanila. Huwag umasa na magbabago ang ugali ng mga ito. Kita mo na? Totoo yan ang utos sa mga ito galing sa taas ito Military ang command ng mga ito Hindi kagaya natin So alam natin itong mga problemang ito mga kababayan. Alam natin. Ngayon ang tanong natin marami pa pero hindi ko na, wala tayo masyadong panahon dyan Mabalik ko ang aking tanong para sa hinaharap ng ating mga mamamayang Pilipino. Para sa hinaharap ng ating kasalukuyang henerasyon at mga henerasyon pang darating. Para sa hinaharap ng ating bansa, alin ang dapat nating unahin? Aking itinutusok ang aking mga tanong dito sa ating mga kababayang mga bulag, mga pepe at saka mga bingi. And most especially, kayong mga nakaupo diyan sa gobyerno. Ano ang ating dapat gawin? Ano ang mga dapat nating gawin unang-una sa mga Manchurians diyan sa gobyerno? Hindi natin kaibigan ng China. Kalaban natin ang China, anuman ang ating pagpikit ng inyong mga mata, kalaban natin ang China. Face the reality. Hindi natin kaibigan ng China. And therefore, ang sino man na nakikipagkutsaba, ang sino mang makapili, especially dyan sa gobyerno, ay traidor sa ating saligang batas. Traidor sa ating bayan, traidor sa ating mga kababayan, traidor sa ating saligang batas. Kasama na rin ang inyong dating presidente. Lumalabas na unti-unti itong mga official na mga pahayag ng embahada ng Communist China, bagaman gentleman's agreement, pero yan ay kasunduan ng dalawang tao. Not necessarily ng dalawang bansa, ng dalawang tao. At sa tao na yan na naging presidente pa man din ninyo, na ibinenta ang inyong bansa, ang inyong bayan sa ibang bansang kalaban ng Pilipinas, ay traidor sa bansa yan.
Ito pong ating usapan ngayon, ang purpose ko rito, ay para lamang maipaliwanag sa mga nabubulagan pa, sa mga bingi, sa mga pepe. It's about time na magdesisyon tayo. Alin ang dapat nating unahin? Kanino tayo? Saan tayo panig? Especially kayo mga nandyan sa gobyerno. Saan ka panig? Sa gobyerno na nagpapakain sa iyo at sa iyong pamilya? Sa pera ng taong bayan? O dito sa China na umaapi sa ating mga mamamayan? Kumbaga, hindi na ho pwede yung paanod-anod tayo ngayon eh. We are at the end of the line. Nasa huling yugto tayo ng ilog. Wala na tayong malalanguyan. Nasa dulo na tayo. So kailangang alamin natin, let us prioritize our fight. Tayo ba ay Chinese or maka-China or tayo ay Pilipino at maka-Pilipinas? It is a must. Hindi pwedeng payenga-yenga tayo. It is a choice between sovereignty and political power. Ano ang ibig sabihin natin yan? Bayan natin o tao? Like Marcoses and Dutertes. Sovereignty ng Pilipinas o political power? Saan tayo kakapit, mga kababayan ko? Dito tayo sa In God We Trust? Or dito tayo sa Who is the Stupid God? Diba? Wala na tayong ibang mapagpipilian eh. Nasa dulo na tayo eh. Huwag nating pabayaan na bukas makalawa, gigising tayo na may putok dito, may putok riyan eh. It is a choice. In God we trust, or who is the stupid God? It is a choice between transparent and honest and secretive and deceitful. Yun lang. Wala na tayong mapagpipilian pang iba. And when I speak of these terms, etong sovereignty and political power, in God we trust, or who is the stupid God, or transparent and honest, or secretive and deceitful, we are represented by two leaders in the country na pwede nating pagpilian. Rodrigo Duterte or Bongbong Marcos. Wala na. Yung ating mga oposisyon, salamat sa TN Trio, hanggang ngayon may advancement na nagaganap sa kanila. Nandoon na sa Supreme Court ang kanilang mga pinapangarap na kalinisan ng eleksyon. Kaya lamang, knowing how slow Philippine justice is moving, baka bago man maibaba ang tunay na busilak na resulta ng eleksyon noong 2022, tapos na si Marcos. At pagtapos na si Marcos at manatili ang saligang batas ngayon, chances are, ang mga Duterte ang babalik sa pwesto. It is a choice between two evils, mga kababayan ko. Pareho silang hindi malinis ang mga kaluluwa. Kaya ang purpose natin dito to assist the Filipino people who are struggling to know where to turn, especially sa kasalukuyang lagay ng ating panahon. Hindi ako alarmist. I'm just a realist. Tinitingnan ko lamang ang mga nangyayari diyan sa bansa. So don't be confused. Pinaliliwanag ko lamang dito yung mga W's, what, when, where, why, at saka kung anong kailangan gawin natin, the how, the H. So let me be clear, mga kababayan ko, ito'y nais ko lamang liwanagin sa inyo. Kaya ako sinabi yung In God We Trust, at saka who is the stupid God. It is a representative of personalities and countries. Who is the stupid God? Rodrigo Duterte. And who is Rodrigo Duterte? The Chinese Communist Party. Pag sinabi kong In God We Trust, Bongbong Marcos ang nasa isip ko niyan. In God We Trust sapagkat ito ay talamak na naandyan sa dolyar ninyo,
naandyan sa White House, naandyan sa Kongreso, naandyan sa mga souvenir shops, nakalagay dyan kapag may bandila ng Amerika, naandyan, "In God We Trust." Sa madalit sabi, ang pinapanginoon natin ay Diyos. Ang Pilipinas is 85% Catholics. Halos lahat ng mga Pilipino ay mga Christians. Gapiranggot lamang ang mga Muslims. And yet pareho tayong nananampalataya sa Diyos. Ang China wala niyan. Tingnan niyo ang Falun Gong, exercise lamang, body nutrition, body cleansing, spiritual. Ayaw ng China. Saan nandoon yung mga miyembro ng Falun Gong? Nasa mga concentration camps. Yung mga ibang nananampalataya riyan, saan sila? Wala. Nabubura. "In God we trust, and who is the stupid God?" Represented by two powerful countries, the United States and the Chinese Communist government. Saan tayo? Para sa hinaharap ng bansa, I ask you, my friend, saan tayo? Alin ang ating papanigan doon? Saang panig tayo? Saan ang priority natin? Ang pamilyang ito, as I've said, parehong may mga dagta. Ang pamilya ni Bongbong Marcos ay identified as dictator ang kanilang tatay sa Pilipinas. At ayon sa PCGG, bilyon halaga ang ninakaw na pera sa bayan natin. Pera. Sa kabilang panig, Rodrigo Duterte, maaring wala na ito sa kapangyarihan pero naandyan ang kanyang anak na nagbabanta na ibalik sa kamay ng komunistang China ang Pilipinas. Sara Duterte. Who is the stupid God? Hindi natin may sasantabi, very fresh, sa ulo ng mga taga Davao at sa ating mga mamamayang Pilipino ang 36,000 na pinatay sa walang habas na tukhang. Kasama dyan si Bato de la Rosa. Kasama riyan si Sara Duterte. Kasama riyan si Bongo. Mga dokumento yan, mga records na galing dyan sa ICC, International Criminal Court. At hindi lamang yan, yung mga ibinulgar na biglang nanahimik na issue ng mga illicit money ng mga Duterte, ayon kay Antonio Trillanes, fully documented by receipts and copies ng mga bank deposits. Mga bahay kung saan-saan. Madalit sabi, parehong may dagta, kaya lamang sabi ko kanina, between two evils, saan tayo pupunta, bayang kong minamahal? Kumbaga, ang pamimilian natin, dalawa na lamang sa ngayon. Kaya nga ba't naninipayo tayo, nalulungkot tayo, na epektibong namatay ang tunay na oposisyon. Saan na yung milyon-milyon sa mga rallies ng mga pink natin na crowd sa iba't ibang panig ng Pilipinas? Nasa saan na yung mga malalaki, malahigante, libo na mga kakampink na isinulong natin noong 2022? Ngayon, meron tayong midterm election, and for those with political knowledge, alam natin na malaki ang halaga ng midterm na ito sa 2025 sa inyong presidential election sa 2028. And yet wala tayong nakikita na namumukadkad na malinis na pangalan sa ating panig ng lehitimo na oposisyon. Hindi natin mapapayagan itong pagbalik ng komunista sa ating gobyerno dyan sa bansa. Ang labanan ng dalawa na ito ay kailangang tingnan nating maigay sapagkat
nakasalalay dyan ang kinaharap ng ating bansa. Dapat pakinggan nating maigi ang mga rasones kung bakit si Rodrigo Duterte ay siyang namumuno ngayon. Sabagat siya ang mouthpiece ngayon ng Chinese Communist Party. At hindi pwedeng lumantad si Sara Duterte at this moment. Baka ito'y mapagbintangan ng electioneering ng napakaaga. So ang gumaganap sa katungkulan ni Sara Duterte sa kampanya labang kay Marcos ay si Rodrigo Duterte. And of course, may personal na interese siya kung bakit siya namumuno sa pagsalungat, pagbatikos at pagdusta sa administrasyon ni Marcos. Una-una na riyan ang nakaamba na palakol ng International Criminal Court. Yan ang unang-una na dahilan kung bakit si Rodrigo Duterte ay siyang nangunguna, commanding the campaign against Bongbong Marcos. Yang issue ng International Criminal Court. Etong si Mr. Marcos, naiintindihan ko kung bakit ayaw niyang hantaran na sabihin, okay ICC, you can come in. May alas din siyang hinahawakan labang kay Duterte. At itong ICC ang isa sa mga alas ni Marcos para mapigilan si Duterte na pasabugin na ng husto ang kanyang kampanya labang kay Marcos. Kaya sabi ni Marcos, wala akong hanggang ngayon, naninindigan ako na hindi ko papayagang pumasok sa Pilipinas ang ICC. The truth of the matter, sabi nga ni Antonio Trillanes, iniimbestigahan na, tapos na eh. Second quarter, lalabas na. Kung natatandaan ninyo, several broadcasts ago, sinabi ko rin yan, na ang paghuli kay Duterte magaganap. Ngayon, sabi ko nga, itong second quarter mangyayari yan. May alas si Marcos kung bakit hindi niya officially na sinasabing pasok kayo International Criminal Court. Now, ito namang isang issue pa na isinusulong ngayon ng mga klan ng Duterte. Of course, naandyan si Rodrigo Duterte spearheading the organization. Itong kanilang mga maisog, matapang. Nakita ninyo yung rally dito sa Luzon, hindi natigil. Ayaw nung may-ari ng lupa na payagan sila. Pero ano ang kanilang kampanya? Na ang gobyerno ni Marcos ang nagpatigil sa kanila para magdaos ng kanilang maisog prayer rally. Who is this stupid God? Prayer rally, pare ko. Pero ang laman nito ay pambabastos, pambabatikos sa gobyerno ni Marcos. Ano ang problema nitong prayer rally na ito? Ito ay instrumento ni Rodrigo Duterte labang kay Marcos sa isa sa mga kadahilanan. Tatlong dahilan yan Naandyan ang ICC, kaya pinakikita ni Rodrigo Duterte ang puwersa niya na kapag pinayagan ni Marcos na pumasok ang ICC sa Pilipinas, naandyan physical, libo-libo ang pumapasok sa kanila mga prayer rally na magsasagawa ng destabilization sa gobyerno ni Marcos. Well, of course, ang isa sa mga dahilan nito ay ang pro-Chinese agreement ni Rodrigo Duterte. Ang China, sinabi ko Rodrigo Duterte, eto ang financing namin, palawakin mo ang anumang mga kampanya na inyong gagawin labang kay Marcos, sabagat kailangan kayo'y makabalik sa pwesto. Sabagat kailangan ang China ay pareho ang trato sa Pilipinas sa nakalipas na 6 na taon na paninungkulan mo Rodrigo Duterte. Number one reason ni Rodrigo Duterte kung bakit binabanatan niya araw-araw si Marcos. China connection. Province of China. Who is the stupid God?
Yun. Ang number one na reason dyan, ang clout ng China sa leeg ni Duterte. Number one. Number two, etong ICC. At ang number three na mahalaga sa kasalukuyan sa inyo mga kababayan ko, na dapat ninyong makita ng maigi, maliwanag, sang liwanag ng sikat ng araw, ay ang katotohanan na ngayon ay gumagapang diyan sa mga barangay, sa mga probinsya. Yan ay ang pangalan ni Sara Duterte. Yun ang pangatlong reason, mahalaga sa kasalukuyang rason, well, equally important sa unang dalawa, ay ang building up ng image ni Sara Duterte para sa 2028 elections. Yung tatlong rason na yan. Ginagapa ngayon ng mga Duterte at ng mga parasitos ni Duterte ang taong bayan para unti-unti na itayo ang pedestal para kay Sara Duterte. Advancing the presidential candidacy of Sara Duterte. Yun ang mga dahilan, mga kababayan ko. Kaya kita ninyo, ang kampanya nila, pamilya. Pamilya na. Rodrigo Duterte, Davao Mayor Sebastian Baste Duterte, yung mama na kumpleto sa tato. Dapat yung ating ang tawag niyan, Department of Local Government, DILG, dapat ipagbawal sa mga opisyal ng gobyerno ang tato, kagaya ng ginawa ng PNP. Para kayong mga galing sa New Bilibid Prison, yung mga ganyan. Tingnan niyo ang itsura nitong si Baste Duterte. Noong kampanya several weeks ago, ano ang sabi niya kay Marcos? Mag-resign ka na. You are lazy. You lacking compassion. O yan, si Baste Duterte yan, kay Marcos. Pinagre-resign. Isa sa mga kampanya, ano naman itong sabi nitong congressman na si Duterte? Banat niya rin kay Marcos. Sabi naman itong si Polong Duterte. Pinagre-resign si Marcos. Ano ang sinabi ni Sara? Kapatid ko kasi yan eh. Kaya yung banat sa akin ng mga kalabang ko, banat din sa kanya. Pero kung sa ultimate analysis ang titingnan nyo maigi, anti-Marcos campaign. Yung prayer rally is not necessarily a prayer. Ito'y batikos, ay political campaign. Kaya yung mga rally natin dyan sa Davao noong December, yung January especially, January 28 kung ako hindi nagkakamali. Ito ang kanilang meeting de avance. Hindi. Anong tawag niyan? Yung pangunang rally laban sa Marcos administration. Kaya pati yung mga dati nilang mga kaalyado, naandyan kasama nila. So, dito po sa issue na ito mga kababayan ko, sa panig ni Bongbong Marcos, alam kong may estratehiya siya. Pero itong pagiging kime, pagiging parang shy, mahiyain si Marcos, na harapin ng bomba sa bomba, atake sa atake, retorika sa retorika si Rodrigo Duterte, hindi niya magawa eh. Well, naiintindihan ko. Kasi yung utang na loob, utang na loob ni Bongbong Marcos. Bakit? Pinangangalandakan ng mga Duterte na hindi nasa pwesto si Marcos ngayon bilang presidente kung hindi nagkaroon ng unity team ang dalawa. Which, of course, partially correct. Kung hindi nasa unity team si Marcos, nilampaso siya ni Leni Robredo. Lampaso ang abutan niya kay Leni Robredo kung wala siya sa unity team. Kaya lamang, of course, utak ng dalawang pinagsanib na ulo, unity team, sa superficial, sa mukha, nakikita niyo para silang very cordial,
Pero sa loob nito, kumukulong bulkan ng Taal ang damdamin ng dalawa. Utang na loob ni Marcos, ni Bongbong Marcos. Tinatanaw niya ito ng utang na loob kagaya ng, alam mo itong utang na loob, katagang yan, may marami mga napaririwara riyan sa utang na loob, kasama ko riyan. At marami ring na bibenepisyohan ito. Etong si Marcos, natatandaan ninyo, just a flashback of history. Etong utang na loob na ito, namanan niya ito sa kanyang tatay, kay Ferdinand Marcos Sr. Natatandaan ninyo si Ferdinand Marcos Sr., hindi naging presidente ito kung wala kay Laurel, pamilya ng Laurel. Noong 1940s kasi, natandaan ninyo yung nalundasan case. Nalundasan case. Etong si matandang Marcos, nasintensyahan na guilty sa pagpatay kay nalundasan. That was 1940. Kaya lamang nung naupo bilang Supreme Court Associate Justice itong si Jose Pasiano Laurel, ang tatay ni Doy Laurel. Noong ito'y nasa Supreme Court, binaliktad nito yung kaso, pinawalang sala si Ferdinand Marcos. Kaya mapansin ninyo, sa panahon ng panunungkulan ni Ferdinand Marcos Sr., walang Laurel na inusig ang mga Marcos. Pagtanaw ng utang na loob sa pagpapawalang sala sa kanya ni Ferdinand Marcos Sr. sa kamay ni Justice Jose Laurel. Tinanaw niya ng utang na loob. Kahit na yung si Doy Laurel bumanat ng husto kay Marcos Sr., walang pagganti ang Marcos sapagat utang na loob. Yun din ang tinatanaw ngayon ni Marcos, Bongbong Marcos, sa mga Duterte. Kaya hindi siya palag ng husto sapagat pinangalandakan ng mga Duterte na hindi ka nandyan sa pwesto kung wala kami. Kaya lamang, sabi ko na nga, alin ang dapat nating unahin para sa hinaharap ng ating bayan, para sa kinabukasan ng ating kasalukuyang mga henerasyong Pilipino, para sa hinaharap ng future generation of beautiful Filipinos, handsome Filipinos. Kailangan natin na magdesisyon tayo ngayong maaga pa. Saan tayo pumapanig? Alin ang priority natin? Tandaan ninyo, pag ang eleksyon sa 2028 ay pinayagan natin na mangibabaw pa rin ang kamay ng China sa Pilipinas sa eleksyon mismo. Ang China ay hindi na magkakaroon ng dalawang isip na hindi hawakan ng husto ang Pilipinas. Sabagat nakikita nila ngayon ang panganib ng Amerika laban sa kanila, the Chinese Communist Party. So yung second time around, sabi nga ng kanta, love is lovelier the second time around. Mas mapanganib ang balik ng kamay ng bakal ng China sa Pilipinas. Tandaan niyo, sandamakmak na ang Chino riyan. 5 million. Sabi sa mga research studies. 5 milyon sa iba't ibang sangay ng gobyerno, kontrolado ang mga major industries significant to national security like ang Philippine Grid Corporation, yung nagpapatakbo ng ating kuryente. China ang may hawak. China Grid Corporation. National Grid Corporation of China ang nagpapatakbo ng National Grid Corporation of the Philippines. Telecommunications. Dennis Uy. Naandyan nagbabantay sa mga komunikasyon ng ating military. Kaya etong pagkakataon na ito na
na andyan ang ating mga organisasyon, samahan ng mga demokratikong mga bansa na ngayon ay nagpapahayag openly ng pagkalinga sa Pilipinas. Huwag nating pabayaan na makahulagpos. Ang target ng China ay ang Amerika, sapagat alam ng China na kapag ang Amerika ang nasa likod ng Pilipinas, wala silang panalo. Wala silang panalo. At susubasob sila ng husto. That's the reality, away from Chinese propaganda. Talo sila. Tandaan ninyo, ang Amerika ay may North Atlantic Treaty Organization. Ang Amerika ay may mga ka-allies na mga nandirito sa Pacific region. Nandiyan ang Korea, nandiyan ang Japan, nandiyan ang India, nandiyan ang Australia. Ito lamang na mga ito ay ring of fire laban sa China. Kaya ang focus ng propaganda, did I not tell you nung nakalipas na broadcast natin, milyon ang ginagastos ng China sa propaganda laban sa Amerika dito sa Indo-Pacific region. Bakit? Sabagat nakasalalay diyan ang kapangyarihan nila. Sa lakas ng Pilipinas na suportado ng Amerika, walang mangyayaring gera diyan sa bansa. Lahat ng yan ay panakot ng China. Lahat ng yan ay mga nasa propaganda materials ng China. Kagaya ng nangyayari ngayon dito sa Amerika, sa mga campuses. Alam ba ninyo na ang kamay ng China ang gumagalaw dito ngayon? Pareho ng ginagawa riyan sa Pilipinas ngayon. Dito sa Amerika, ang mga nangyayari rito, mga rallies sa mga universidad, ay nasa galaw ng kamay ng China. China ang nasa sa likod nito. 12 million funding na galing sa isang mayamang Amerikano na dyan na nakatira sa China. Ang nagbibigay ng supply ng pera sa mga rallies dito sa mga universidad. Kaya magtataka kayo kung bakit lahat na halos ng universidad dito sa Amerika may rally laban sa Israel. Why? Sabagat matindi ang funding nila galing sa Chinese Communist Party. Ang mga rallies na ito, may mga talking points silang nakakalat diyan sa kanilang mga dinidistribute na mga propaganda materials. Lahat ng ito ay financed by the Chinese Communist Party. Kaya diyan sa Pilipinas, mga kababayan, ang clout ng China ay matindi. Ano ang ating dapat gawin? How are we going to prevent this? Well, unang-una, wag nating bigyan ng pagkakataong mabalik sa pwesto ang mga Duterte. Sabagat sila ang punot dulo, sila ang susi, sila ang kamay ng Chinese Communist Party diyan sa Pilipinas. Wag nating pabayaan na mga ito ay mabalik sa pwesto. Wag natin ding bigyan ng puwang na itong mga celebrities natin na ito ay makapasok sa ating political system kagaya sa Senado at Kongreso. Bakit natin pinapayagan ng mga Robin Padilla na openly sinasabi niya magpapakamatay siya sa mga Duterte, hindi sa mga tao na bumoto sa kanya? And then we have another one. Sino na naman itong isang gustong pumasok na binasbasa ni Rodrigo Duterte the other day? Philip Salvador. Sa pangalan ng Poong May Kapal, Diyos ko, patawarin po ninyo ang mga kaluluwa ng mga patay. Huwag nating dagdagan ang Robin Padilla sa Senado. Philip Salvador. Anong sinabi niya the other day? Magpapakamatay siya, salamat kay Tatay Digong sa pagsama sa kanya sa ticket ni Digong sa nalalapit na eleksyon. Hindi ang Pilipinong tao ang kanyang pinasasalamatan. Anong serbisyo? Kaya tingnan ninyo itong ginagawa ni Robin Padilla.
Lahat ng issue na kalaban na ang nasa sangkot ay ang mga kaalyado ni Rodrigo Duterte like Apollo Kibuloy, Arnie Teves, dinedepensahan itong si Padilla. Sabagat ang katotohanan, hindi taong bayan ang tinatanawan niya ng utang na loob, kundi si Rodrigo Duterte. Avoid anybody to be in the political front sa eleksyon na ito kung ito ay kaalyado ni Rodrigo Duterte at mga artista. Yun naman ang style ni Duterte. Madaling iboto yung mga artista kahit walang alam. Kaya isama natin, Philip Salvador. Sino pa? Ang pinagtatangkaan nila ngayon. At one time, narinig kong nagsabi, hindi malayo na ako'y kumandidatong senador. Sino ito? Dati sabi niya, inaamin niya, magmumukhang tanga lamang ako dyan, Senado, kung ako ay papasok sa politika. Tama na sa akin itong intablado. Huwag dyan sa Senado. Sabagat dito sa intablado, marami akong natutulungan ng mga tao. Pero ngayon, nag-iiba na ng ihip ng hangin. Yan ay sa pagsulsul ni Rodrigo Duterte makakuha lamang ng mga mapopular na tao sa midterm election. A crucial point in political history of the country. Sino ito? Willie Revillame. Mantakin mo, kung daragdagan kayo riyan ng Willie Revillame, Philip Salvador, Robin Padilla, na andyan na si Bato de la Rosa. Anong gagawin ng ating Senado na ngayon? Maglalagay tayo ng karnabal dyan sa loob ng Senado? Maglalagay tayo ng sarsuela dyan sa loob ng Senado? Maglalagay tayo ng attack dogs dyan sa loob ng Senado na ginagamit ang mga special hearings para banatan ang kanilang mga kalaban? Ito po ang kailangan bantayan natin, mga kababayan. Itong midterm elections is a very crucial moment in the destiny of the country. Piliin nating maigi ang para sa bayan, ang para sa mga mamamayan, at ang ating nakalalaking lipunan. Patawarin nawa tayo ng Diyos kung tayo ay magkamaling muli. Inside, Guro-Guro, Opinion, and Saturday Live. So, bayan ko, sana nakapagbukas tayo ng kaisipan ng ilan sa mga kababayan natin. Sabi ko na nga ito, pinag-uusapan